pa-interview si Bato de la Rosa. Eto, pakinggan nyo ho. Oh. Ako'y nakikiusap sa inyo. Ayan, pati si Banat ba eh. Siyempre, kailangan nila ng social media eh. Baka sakali na tayo ho ay lumabas at tulungan at protektahan si Bato de la Rosa para hindi po makuha ng ICC. Pero walang manggagaling po sa amin na ganun. No? Meron ako naririnig, mukhang pupunta sa Senado. Pero yung mga pupunta sa Senado ay dahil nabubwisit sa senador, sa mga senador. Kasi pinaglalaruan daw po. Nabubwisit dahil sa nakita nila na ginawang pagkudeta dahil po natatakot sila na magtuloy-tuloy sa Senado at magtutuloy na po sa Senado. Dahil ang sabi ni Soto, kapag siya ang Senate President, convene agad ang Senado doon sa impeachment ni Sara Duterte. Eto, pakinggan niyo po mga kababayan. Si Banat Bay, makikiusap, nakakatakot itsura. Ito po, kausapin po natin exclusive si Senator kung anong kanya mensahe sa mga kababayan natin na gusto pang pumunta dito sa Senado. Naku po. Pupunta yung mga followers, supporter ni Bato de la Rosa dyan, mag-aangas. Kaso, ang nakapalibot dyan, 1,200 na kapulisan. At meron ako naririnig, no? Na meron pupunta sa Senado na mga supporter ng gobyerno, na mga nabubwisit sa mga senador dahil doon sa ginawa nilang pagkudeta at halatang halata na yung pagkukudeta nila ay dahil po natatakot sila na ma-impeach din ang vice-presidente sa Senado. Kaya nila pinalitan si Soto. Kaya, yung mga followers, tagahanga, yung mga fan ni Bato de la Rosa, huwag kayong mag-aangas dyan. Mas madami ang bilang ng pupunta dyan sa Senado. Na sumusuporta sa gobyerno. Ako'y nakikiusap sa inyo, aking mga kababayan. This issue is no longer all about Senator Bato. This is all about the Filipino people. Nadamay na naman lahat ng Pilipino. Ano ba yan? Bakit pag nakakasuhan itong mga ito, mga kababayan, damay ang lahat ng Pilipino? Hindi na ito dahil kay Bato de la Rosa. Ito ay para sa lahat ng Pilipino na. Bakit naging kasama kami dyan sa laban na yan? Laban mo lang yan. Laban nyo ng mga DDS. At ako, naniniwala ako. Kahit anong pilit ninyo na hindi maaresto, malabo. Malabo, no? Sabi nga ni Pritzy, sabi ni Pritzy K, lipat mo na, gasol mo dyan, Bato. Totoo, no? Dalhin mo na lahat ng madadala mo dyan sa Senado. Dahil malabo na ho ito makalabas sa Senado, mga kababayan. No? Akala niya, hero. Okay, magpapaka-hero ako doon sa mga kasamahan ko. Siguro, nauto ng mga kasamahan niya, mga senador, na may mga kasong doon sa mga insertion na may mga kinalaman, yung may mga flood control, yung mga SIP daw po, SIP na mga senador. Siguro, nauto ito si Bato de la Rosa. Bato, kulang kami ng boto. Lumabas ka. Magiging bayani ka. Tapos kapag kaboto mo, takas ka na ulit. Labas ka na. Pagkaboto mo, alis ka na agad. Hindi po nangyari. Ngayon, yung mga kasamaan mo, panigurado ko, alas 8:21 ng gabi, baka nagpe-prepare ng matulog, Bato, sa kanilang bahay. No? Nagawa na.
yung gusto nilang gawin mo. Ngayon, ikaw na ang problemado dyan. Ngayon, ikaw ikaw na ang ipit dyan. Sabi ni Jumper, nakikiusap ka ngayon. Samantalang, yung mga kinitilan nyo ng buhay at ang mga iniwan na pamilya, nag-iiyakan. Hindi kayo naawa. Ang sabi nga po, madam, nung kampo ni Bato de la Rosa, collateral damage. Collateral damage daw po, mga busing. Sabi ni Pritzky, bawal ka sa bawi ka sa absent mo, mag-overtime ka dyan sa Senado nang masulit ang pinapasahod sa iyo. Ganun na nga po ang mangyayari. Mga bossing. No? Game. Ang ating soberenya ay napakahalaga. Kailangan natin itong maprotektahan. Nadamay na naman ang soberanya natin. Bato, uy. Siguro mga panahon nila Jose Rizal, panahon nila Andres Bonifacio, no? Wala pang yung mga pag-uusap o yung mga, siguro yung mga matagal na, yung mga unang panahon, wala pang mga pag-uusap, mga pag-join force ng mga bawat bansa. Hindi, ito meron ng mga ICC ngayon, meron ng mga ganitong ganap, no? Para, kumbaga, magprotektahan ang bawat bansa, magprotekta doon sa mga Pilipino, doon sa mga nasyon ng bawat bansa, mga bossing. Di ba? Kaya paano ngayon sasabihin ni Bato de la Rosa na soberanya? Tama si Nel Palacios. Kayo ang nagpapamigay ng ating mga soberanya. Kinakampihan ninyo ang China. Imbis na si Tariela ang kampihan, no, dahil ipinaglalaban ang ating soberanya, ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea, ano ginawa ng kampo ninyo? Hinuyog nyo diyan sa Senado si Tariela. Diba? Yun ang usaping soberanya, Bato de la Rosa. Pero itong kaso mo, Ma'am Len de los Santos, shout out po sa inyo, itong kaso mo, ikaw lang yan. No? At yung mga epal na mga DDS, kayo-kayo lang yan. Kami, hindi. No? Nanonood lang kami sa inyo. At medyo masaya lang kami para sa inyo. So, mga kababayan ko, ako yung humingi sa iyong suporta. Uy. Sana nananawagan ako from the bottom From the bottom. Patatakbo ka ba ulit? of my heart. Habang hindi pa nakalabas ng desisyon ang Supreme Court sa mga petisyon na aming sinabmit sa kanila. Sana andyan kayo para suportahan ako na sana walang mangyari. Hinihintay pala, no? Hinihintay pala yung petisyon ng Supreme Court. Yung Supreme Court ni dating Pangulong Duterte. Na halos lahat, karamihan, majority, appointee ni dating Pangulong Duterte. Okay. Tingnan natin. tingnan natin kung ang dati, tingnan natin. Ano po? Ring violenteng pag-aaresto habang wala pang Supreme Court na decision. Ako'y nakikiusap sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Yun lang ang aking pag-iusap talaga. Ako, i-dedicate ko ng the rest of my life serving this country. Nagsimula ako. Didikit na daw po yung kanyang life, mga kababayan. Saan mo ididikit yung buhay mo? Sa pader? I dedicate my life. Dikit mo sa pader. Naging kadete ako ng PMA. Yung buhay ko nung second lieutenant ako sa Philippine Constabulary. Grabing dinaanan ko. Hanggang ngayon ba naman na senador na ako, ganun pa. Hindi, grabe din yung dinaanan ng mga tao na hindi nyo binigyan ng due process. No? Papayat-payat. Uy, adik ka. Timbang. Hindi nyo binigyan ng due process, boss eh. Rin, puro aksyon, puro test, puro trials, puro... Grabe. O sige lang. Siguro.
Oy, bato, hindi ko na makita sa iyo yung ano, yung naka-formation yung mga kapulisan mo. Tapos nung nakita mo na tinapatan ka ng camera, bigla kang gumano. Biglang gumana si Bato de la Rosa. Ano, ngayon wala eh. Parang ano eh. Parang nanghihina na eh, no? Panigurado ako dito. Hindi pa nakakatulog at hindi pa nakakakain to. Siguro, sinadya yan ni Lord. Lord is not punishing me because I have sinned. Lahat ng ito ay trials ni Lord to test my faith unto Him. Yan ang alam ko. Kaso yung boss mo hindi naniniwala kay Lord. Yung boss mo, yung sinusundan mong tao, hindi nidepensa mong tao, hindi naniniwala kay Lord. O paano yun? Bato? Malilito si Lord sa inyo. Di ba? Malilito si Lord sa inyo. Ikaw sunod ka na sunod diyan sa tao na ang dami-daming pinatigok daw nung panahon ng kanyang panunungkulan. Tapos hindi naniniwala, minumura pa ako. Tapos ngayon sasabihin mo, naniniwala ka kay Lord. Oh. So, sana tulungan niyo ako. Yun lang ang pag-iusap ko. Please, punta kayo dito sa harap ng Senado para Ano gagawin? Ano gagawin dyan? Vigil. Ganyan din kay Kibuloy, uy. Di ba? Yung Kibuloy Skiyo, mga kababayan. O, nagpuntahan. Yung mga yung mga nauto ni Kibuloy. Di ba? Ano nangyari? Meron pa silang pagsunog-sunog ng gulong sa labas ng KOJC. Ano nangyari? Inilabas si Kibuloy. Tapos dinala sa kulungan. Tapos nung nakaposes na lumalakad, in-interview, unang pagkakataon ng interview kay hindi naman interview, maliit na tanong lang, kapiranggot na tanong lang. Ano po masasabi ninyo doon sa mga taga-suporta ninyo? Nakagano na, nakaposes si Buloyski, tapos may nakasulat dito, Aguila. Hindi niya na po malagyan ng Senyor Aguila. Hindi na po malagyan ng Senyor. Kasi may nauna pong Senyor. So siya, Junior Aguila. Ano po? Sabi, tatag lang. Ngayon, hindi na namin naririnig si Kibuloy. Pati si dating Pangulong Duterte. Malamang ho, mga kababayan, ganon din ito eh. No? Ngayon, talagang namnamin na ni Bato yung moment na pinag-uusapan. Dahil sa mga susunod na mga buwan, susunod na mga araw, mga bossing, hindi na ito mapag-uusapan. No? Sarili niya na lang ang magiging kausap niya. Ay, hindi. Si dating Pangulong Duterte. At huwag ka mag-alala, Bato. May bunggo na susunod sa inyo. Naniwala. Pinapaniwalaan ko ho yun, mga kababayan. Ano po? Bakit? Ipinaliwanag yan ng dating senador na si Antonio Trillanes na ang unang aarestuhin si dating Pangulong Duterte. Ang susunod, nasa second batch, etong si Bato de la Rosa at si Bongo. Kaya huwag kang mag-alala. Sama-sama kayong magki-Christmas doon. Ipaglaban natin. Anong tama at anong dapat sa sambayang Pilipino. Salamat. Thank Ba't naman nadamay na naman kami dyan? you. Salamat po. Ayun po, nanawagan po si Senator. So, mga kababayan, Ayan, tingnan. Ngayon makikita natin. Baka bukas mga boss chief amo sir, makikita natin kung gaano kadami yung mapapapunta ni Bato de la Rosa. Ano po? Kung gaano kadami yung pupunta dyan sa harap ng Senado. Ay, sandali mga DDS ha. Kayo may gawain kayo, may galawang kayo na pupunta doon sa isang lugar, no? Yung kampo nila. Tapos makikita yung mga kabilang side o yung mga sumusuporta sa gobyerno. Ibibidyo nila yon. Sasabihin nila, ayan, ang dami na pumupunta gawain po ng mga DDS yon. Isasama yung mga anti-Duterte
doon sa sasabihin nilang sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Huwag niyong gagawin yon, no? Pagsisinungaling yon at pagpapaasa doon sa inyong mga followers. Kamay na natin. Binigay niya na yung kanyang sarili dito upang ipaglaban ang ating bayan. Binigay! Magkandadapa-dapa nga eh. Paano mo sasabihin binigay yung kanyang sarili? Oh,